Hello po mga kalods at welcome back po sa channel. So dito po tayo ngayon sa Rowex B. So pag-uusapan natin mga kalods kung meron bang HBD protection ang isang Rowex B. Ang Rowex B natin ay meron pong HBD protection. So makita nyo dito naka 13.8 po ang float voltage natin. So makita naman meron po siyang 12.1 pero hindi na po tumataas po ang voltahe natin sa battery. Ang gamit natin na battery, naka gel type battery tayo. So nasa 13.8 po ang float voltage natin. Tapos naka-setting po ito sa 13.6 po ang setting natin. Kasi kung medyo taasan natin, tataas po dito sa LBD module. So medyo hindi na maganda pag sobrang taas na po ang float voltage. So ang setting na ginamit natin dito sa Rowex B, ipakita na lang natin kung paano natin sineting ang HBD protection sa isang Rowex B. So ang HBD protection po dito sa Rowex B, makikita mo itong dalawang post button. I-post button mo itong dalawa mga lods para makita mo yung HBD. So, ang HBD protection po pala dito sa Rowex B, kapareho lang po sa LJoy. Kung ano po ang voltage settings mo, yun na rin ang float voltage protection mo. So, para makita natin kung paano natin sineting sa HBD, ilolong press mo lang mga lods, yung dalawang black na post button dito, sabay-sabay. So, post button natin. So, naka 13.6 po ang setting natin. Kaya kung susubukan natin ipataas ito, tataas rin ang float voltage dito. So, naka 13.6 po ito. So, balik natin, nawala yung setting natin uli. So, long press, sabay-sabay. So, taasan natin siya sa 13.8 lang ang voltage. Titignan natin kung tataas pa siya dito. Tapos, hayaan natin, naka-setting siya sa 13.8. So, kanina 13.8, tinaasan natin ito ng 13.8. Ano ba mangyari dito pag tinaasan natin? O ayan po mga lods, umabot na sa 14 volts. So hindi na maganda pag ganyan kataas sa gel type battery. So ibalik natin sa 13.6 kasi mag-overcharge tayo dyan pag ganyan po ang setup. Mabuti lang yan kung naka-live PO4 ang battery mo. So long press dito, dalawa. So balik lang tayo sa 13.6 lang po mga lods ang gamit natin para tamang-tama doon sa LBD module na 13.8 po ang float voltage natin. So yan, nasetting na natin. So titingnan nyo dito, bumaba siya. So pagdating dito sa 13.8 o 13.7, hindi na po yan mag-overcharge mga lods. Yun ang isang magandang protection dito sa Rowex B natin. Dapat hindi po ma-overcharge ang battery. Dapat meron kang protection sa HBD. Tapos idagdag pa natin mga lods. Kasi meron na tayong digital na clock meter. So titingnan natin kung gaano ka totoo ang current sa Rowex B. Kasi nga sabi natin, naka-overrated po siya. Tapos itong digital natin na beside U6, meron itong dito pong nakalagay yung infrared thermometer. So hindi ko pinapakita po sa inyo ito. Kaya pakita natin na ito yung butas at itutok mo lang ang butas doon para makita mo yung gaano ba sa kainit. Tapos push button natin sa dito. Low press. Yan. So dito lang naka-push button mga lods ang para sa infrared natin. So push button natin. So yan, makikita mo na naka 33.4. Naka Celsius. Pag ilong press mo siya dito, magiging Celsius po. Ayan, nag-Celsius. Fahrenheit na po siya mga lods. So ibalik natin sa Celsius. Long press lang natin. So yan, naka Celsius. So ilan ba ang temperature sa Rowex B? So itutok lang natin itong butas mga lods doon sa Rowex B. So nasa, yan makikita ba? Naka 37 Celsius po o 37. Pabago-bago mga lods. Tapos isali na rin natin itong power relay. Gaano ba kainit ang power relay? Kapag ginagamit sa nakaganyan, naka-activate. So, tingnan mo, naka 55. Yung isa, umabot sa 69. 69 Celsius. Normal yan mga lods. Kapag ang power relay palagi naka-stop, umiinit po talaga ang power relay. So, normal lang po. Kaya lang yun. Tapos, sa ginawa natin dito,
naka-float voltage tayo. Ang ginamit lang natin mga lods is 22 watts lang para maka-float voltage tayo. Kasi kung gagamitin natin ito, hindi tayo makaabot sa float voltage ng ganyan. Kung ginagamitan natin ng mataas na wattage dito sa solar natin. So ngayon, ang gagawin natin para makita, kasi meron naman tayong beside natin na yung 6 accelerometer. So subukan natin kunan. Ang nakalagay po is 11.8 ampere. So kukunan natin siya dito sa 4 accelerometer natin na bago. Kung totoo ba na ganun ba? So ibaba ko dito yung camera para makita yung mga loads. Yan. So wala tayong gagawin. Isisiting na natin siya dito sa ammeter. Okay. DC. Ang ampere 10.6. So kukunan ko siya dito mga loads. So yan. So ang naka-rating lang dito, tingnan natin. Nasa, makita ba sa camera? Naka 9.4 ampere. Pero dito nakalagay 11.7. So yan po, makita naman. 9.4 volt ka lang po. Ang ampere ay yan sa ROXB. So, yan, makita. Tapos, isali natin. May papakita ko sa inyo. Isiting na muna natin sa mode. Naka-auto po. Pag auto, pakita ko sa inyo. Ang auto, sa Meralco. Ilang bang volt tayo sa Meralco namin dito? O yan, naka 241. Tapos 60 Hz sa baba. Makikita ba? 60 Hz sa baba. So, ang solar, ano bang ginagamit natin sa solar? So, ang solar natin, 220 volts lang mga lods. Tapos, 50 Hz. Kasi yung in-order ko na power inverter 60, ang napadala sa atin, 50. So, okay lang. Kasi ang ginamit ko naman dito is para po sa mga resistive load. O, nakalagay 50 Hz lang. 220 volts. 222. So, yan po mga lods. Tapos mga lods, isali pa natin. Meron tayong LG 400 watts. Ang gamit dyan, 200 watts na quad pole. So, isali natin. Ibaba ko lang kamera. Yan. So, gaano ba kainit ang isang LG na 400 step down. Pero 200 watts lang ang gamit. Kukunan natin ng thermo. Ito mga lods. Yan, kukunan natin. So, nasa 40 na. 41. Ito, kapag ginamitan mo ito ng 400 watts, talagang mainit. Kailangan lagyan mo ng blower po, mga lods. Ito, 200, nasa 40 na ang temperature. So, para makita sa iba, yan, naka 33, 34. So, hindi mainit. 36. So, yun ang maganda mga lods kasi kaya nang i-monitor kung gaano ba kainit ang mga system natin. Tapos, itaas ko pa. Yung sa taas, gumagamit tayo ng 300 lang na inverter. So, titignan natin termo niya dito mga loads. So, nasa 36. Hindi siya mainit kasi hindi tayo gumagamit ng mataas na load. Pinakita ko lang sa inyo yung float voltage natin. O ayan, makikita mo, hindi na tumataas. Tapos, ang current dito mga loads, nasa 10 ampere. 13.7. Ito, hindi tataas kasi nga float voltage tayo. Ang target natin, nasa 13.7 lang ang setting natin dyan. Kasi may nagsasabi na hindi daw pwedeng i-float voltage ang ROXB. So, mayroong protection po mga lods. Ang ROXB sa SBD para hindi ma-overcharge ang battery. So, yan. Hindi na tumaas. Nasa 10.8 ampere. So, para makita nyo, kargahan natin itong supply natin para tumaas at magamit ito. Sayang naman. Naka-float voltage. Wala tayong ginagamit na appliances o wattage. So, gagamitin natin. So, ang gagamitin natin dito, mga lods, ipa-activate ko yung paxor natin. Pakita ko sa iyo sa baba, ang paxor natin. Yan po ang paxor. Ginagamit ko ang paxor dito sa kabila natin na upgrade. Kasi dalawa po gamit natin. Iba dyan, iba rin dito. Na IPO4 gamit, ito, naka-gel type battery. So, 22 lang ang gamit. Sayang naman yung solar natin. So, ang ginagawa ko minsan, basta walang ginagamit, walang naglalaro sa computer, yung paxor, dito ko na lang ipa-supply. So, para makita nyo, ang setting sa paxor, ang ginamit ko, repair mode lang. So, depende po kung repair mode o yung sa supply talaga. So, i-activate natin itong paxor para makita nyo yung pagpasok dito sa supply. Siyempre, bababa na po yung battery pag ginamit natin. So, i-switch on ko itong paxor sa supply. So, tingnan nyo dito mga lods. So, bumaba na, nasa 13.3. Ang watts, nasa 66 na po ang watts natin mga lods. So, yan, makita.
pabago-bago. Ang gamit natin kapag repair mode po sa Paxor, pabago-bago, soft starts lang po ang pagsa-charge doon sa battery natin mga lods. So ayan, makikita nyo, 112 to 130 pabago-bago. So isali pa natin mga lods, dito sa Elejoy, baba ko man ang kamera, kukunan natin ng ammeter kung totoo ba o gaano ka-accurate itong ginagamit natin na true RMS na 4 kilometer sa B-Side U6. Ito yung maganda kasi meron na tayo nito ngayon mga lods. So susubukan natin. So dito sa taas, input, dito sa baba, output. So ang input, ito yung wire input, ito naman ang output. So naka 5.3 ampere. Kukuha na natin dito kung totoo bang 5.6 ampere pabago-bago. So dito ko isaksak. Yan. So mga lods, 5.5. Ang nakalagay dyan, 5.7, 5.8 pabago-bago. Tapos ang nakalagay, makita ba? So yan, makita naman, 5.6. So halos pareho lang mga lods. Tapos itong output, 7. So dito tayo sa kabila, una natin. Ayan mga lods, 7.2, 7. Pabago-bago, 7.1, 7.6. So yan, makita. Ito yung 200 watts 12 volt na gamit natin. So nasa 7.1 dito, 7.5 ampere. So yan po mga lods, nakita nyo, nasa 13 volts na lang. Ang gamit natin, pabago-bago, 56, 82. Kasi ang gamit natin dito, yung Paxor natin na naka-soft start lang, yung repair mode. Tapos, ang ampere dito, 13.5. O yan, tumaas kasi ginamit na natin. So, hindi na siya nakaabot sa upload voltage kasi mayroon na tayong ginagamit dito na supply mga lods. So, mga lods, hanggang sa muli na naman po mga lods at maraming salamat po sa panonood.